Katanat, samahan ninyo ako magluto ng pansit Mickey. Atin munang dikitan itong apoy Mas masarap pagka ang pagkain ay niluto sa lutoang ang gatong ay kahoy kaysa sa gasol. At dahil nga itong sahig ay basa, bayan nilagyan ko muna ng sahig na maliit na plywood. Tapos ay nilagay ko yung mga maliliit na sakang tuyo na yan para mas mabilis siyang umapoy. At bayan ginamit kong pandikit ay yung karton. Aking sinindihan, yan. Tapos sinalay ko din sa mga maliliit na sanga mabilis bagang umupoy. Medyo nawala din ng kaunti. Ay sabi nga nila, pag may usok ay may apoy. Di ba ga? Kaya ba yun? Pinaypayan ko lang umapoy na siya. At nung nakikita ko nang umaapoy-apoy ng husto, nilagay ko na yung mga mahabang panggatong na yan. Siyempre, for long lasting gatong. Tapos ay pinaypayan ko ulit. Nung maapoy na yun, nilagay ko na yung pagpapatungan ng kawalit kaldero. Yan yung mga sangkap ko. May tirang kaunting limpo kagabi. Ayan ang aking sasahog diyan sa aking pansit Mickey. Mainit-init na yung kawali kaya nilagyan ko na ng mantika. Pagkalagay ko ng mantika ay habang inaantay na uminit pa ay di binalatan ko muna yung bawang. Gawa ng pinitpit ko lang yung bawang kasama yung balat. Tabi tinanggal ko na. Pagkatapos ay ginisa ko na. Nilagay ko na yung bawang sa mainit na mantika. Tapos ay minikos-mikos ko ng kaunti. Sunod ay sibuyas na. Abay, habang hinahalo ko yan iba ang aroma. Talaga namang yan, mabango. Tapos yan, nalagay ko na yung natural limpo kagabi. Tapos hinalo-halo ko ng kaunti. Yan, minikos-mikos. Yan, nung medyo mainit-init na, hindi nalagyan ko na ng tubig. Yan, para may sabaw. Tapos pinaypayangkot ng kumulo na. Kailangan siya kumukulo medyo yan, inantay ko pang kaunti. At nung kumukulo na, ay inilagay ko na yung sayote. Hindi sayo kuya sayote. Hehehe. Inuna ko yung sayote matigas. Kumukulo na at nakita kong medyo luto na. At parang malambot na at pwede na. Nilagay ko naman yan na yung repolyo. Hinulig yung repolyo at pagka pinagsabay ko yung malalabog yung repolyo ay lalambot ng husto, hindi masarap kainin. Maigi diyan ay half cook. At nung kumukulo na siya, ay akin ang inahon. At ang repolyo mabasala ng kaunti ng mainit na tubig ay pwede nang lutuin niyo, pwede na maluto doon. Yan, akin ang inahon at malalabog. Kumbaga hiniwalay ko yung gulay doon sa sabaw. Pagkatapos ay yung sabaw na yan ay ilalagay ko doon sa kaserola. Para yan yung aking pagpapakuluan nung pansit Mickey. At dahil kakaunti yung natirang tubig, edi dinagdagan ko ng tubig. Yan naman may lasa na. Nung dinagdagan ko ng tubig, abay dapat ay maglasang baboy siya. Kaya nalagyan ko ng pampalasang cube na yan. Ng flavor ay baboy. Ay naantay ko lang din yung kumulo yung sabaw. At pag yan ay kumulo na, ay ilalagay na ngayon ang pansit Mickey. Nakulo na. Kaya ilalagay na yung pansit Mickey. Yung pansit Mickey na yan, ay dapat ay hinuhugasan. Pagka na hindi ninyo hinugasan at dinaretso ninyo diyan sa tubig, ay maalat. Kaya dapat yan ay hinuhugasan. Ay nung nakalagay na yan, ay di tinakpang ko ulit at inantay kong kumulo. Nung kumukulo na at nakakita ko na paluto na yan, maigi na, pwede na. Nilagay ko naman ngayon yung mga gulay. Edi hindi masyado siyang labog. Half cook lang yung gulay. Kaya pagkakainin niyan, ay crunchy pa yung gulay. Baga, hindi labog, hindi lanta. Masarap siyang nguyain. Hinalo ko lang ng kaunti. Pagkahalo ko ay tinakpang ko lang yan at inantay ko lang maluto. Ng kaunti pa, kaunting-kaunti lang at nahuluto na. Pagkatapos ay di kakaunti nga yung karne ng baboy na hinalo ko, ay di nilagyan ko ng chicharon. O di siya ngayon ay may design pa, may toppings.
Aba, kung titingnan naman ninyo yung maigi. Dahil lalapit natin yung camera ba, no? Uy, talaga namang mapapakain ka ng hustuhan eh. At pagkakainin nyo yan, masarap ay may sukang maanghang. O, luto na. Tayo na. Katay kumain na.